Isaiah chapter 53 verse 5, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang healing. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay we need emotional/physical healing. Sa mundong puno po ng sakit, ng trauma, ng kahirapan, at marami pong tao yung dumaranas ng emotional at physical wounds. Dahil po dito, maaari po natin sabing halimbawa yung galing po sa broken family, yung abuse, yung rejection from other people, o matinding depression po o yung kalungkutan. Sa physical po na aspect po, maraming durusa sa sakit ng katawan, karamdaman at panghihina sa katandaan, etc. Sa pamamagitan po ng sugat na natamo natin Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po tayo ng access sa kagalingan mula sa ating Panginoon Diyos. Isang kagalingan hindi lang para sa katawan, hindi para rin sa ating damdamin at isipan. Kaya nga po, ito yung pinaka natutuhan ko sa almost 1.5 years of being in or having in CLCC, na kapag close ka o yung relationship mo kay Lord ay mataas o sobrang dikit, ay yung hindi lang physical, hindi lang spiritual, hindi lang emotional, kundi lahat yun parang magdo-domino effect, magiging maganda kapag may relationship ka with our Lord God. Ating Panginoon sa Kristo po yung ating dakilang manggagamot o yung ating great healer na may kapangyarihang pagalingin kahit po yung mga sugat na hindi po nakikita ng ating mga mata. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ng Pastor Russell Ocampo ay we need spiritual healing. Ang spiritual healing po ay yung pinakamahalagang bahagi ng pagpapagaling. Dahil po sa kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa ating Panginoon Diyos. Yung kasalanan po ay parang spiritual na sakit na unti-unti pong pumapatay sa ating mga kaluluwa. Pero pinadala po natin Panginoon Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, John chapter 3 verse 16, upang akuin yung kaparusahan para sa ating mga kasalanan sa pamagitan po ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Pagkamatay natin Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay, binigyan niyo po tayo ng daan upang maging righteous o mapatawad, maligtas, at muling makabalik sa ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon sa Kristo po yung yung nagsilbi as mediator to human and to our Lord God. Ang spiritual healing po ay hindi lang tungkol sa pagiging religious, kundi sa pagkakaroon po ng tunay at buhay na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ito pa ay pagbabalik sa ating tunay na layunin bilang kanyang mga anak. Kapag napatawad tayo, nagsisimula tayong mabuhay na may pag-asa, liwanag at layunin sa ating mga buhay. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay we need relational healing. Isa rin po sa mga bunga po ng kasalanan yung pagkasira ng mga relasyon. Kasi nga po, sa kasalanan, merong pride, merong anger. And that two thing is the main reason why family or relationship will broke. Sa pride po, maaaring hindi kagad tayo magpatawad kung nakagawa tayo sa ating kapwa o sa ating mga minamahal ng pagkakasala, o sila yung nakakagawa sa atin at hindi natin kaya magpatawad. Yun po ay yung sign ng pride. And sa anger naman po, kapag nakagawa sila ng mali sa atin o hindi ka aya-aya sa ating mga standard, ay maaari tayong mag-lead to galit, which is tawag dito, yung kasalanan, yung pride, yung anger. Though anger is tawag dito normal, but be angry without committing sin, which is impossible for us human beings. Kasi nga po, parang naging natural na sa atin na kapag nagagalit tayo, kibat na nun yung paggawa ng kasalanan, kasi hindi na tayo may control ng ating mga emosyon. Parang tayo na yung kinokontrol ng ating emosyon, and that sin o yung kasalanan na yun ay naglilid ng pagkasira ng ating relasyon sa ating mga kapwa, specifically or especially sa ating relasyon sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa lipunan, at sa
especially sa ating Panginoong Diyos. Yung salitang kapayapaan o peace po ay shalom sa Hebrew, ay nangangahulugang kabuuan, ayos o pagkakasundo-sundo. Ibig sabihin po, sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, may pag-asa yung mga nasirang relasyon. Kung pinatawad na tayo ng ating Panginoon Diyos, tayo rin po ay tinatawag na magpatawad at magmahal sa iba o magmahal ng ating mga kapwa. Yung pag-ibig po ng ating Panginoon sa Kristo ay siyang nagtuturo sa atin ng tunay na pakikipagkapwa at tao, pagiging magpakumbaba, mapaghin at magpapatawad. Yung relational healing po ay nagsisimula sa puso natin. Kapag yung puso po ay binago ng ating Panginoon Diyos, yung relationship natin with our fellow human being, especially with our God, ay sumusunod, which is kagaya na sinabi ko kanina, magdo-domino effect. Kapag maganda yung relationship mo sa ating Panginoon Diyos, magiging maganda rin yung physical being mo, mental health, emotional health, etc. Lahat yun magdo-domino effect. It will turn into good thing. And yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.